Is that our story? Issue, solusyon, diskusyon, aksyon. Magandang hapon mga kasama, September 28, 2024. Narito na naman po tayo muli sa Is That Our Story Issue, Solusyon, diskusyon, at aksyon. Ayan, magandang hapon partner. Magandang hapon, partner. Panibagong Naku. episode na naman. At inaabangan natin to tuwing Sabado, di ba? Tama ka nga partner. Talaga namang espesyal ang ating episode na ito sapagkat ito na po ang huling episode ng Is That Our Story. Pansamantala po muna tayong magpapaalam. Pero partner, Oo, siyempre, oo. wag silang mag-aalala dahil mapapanood nyo pong muli ang lahat ng ating episode dito sa station, sa FB page, o di kaya naman sa YouTube channel sa Dear IFM. At inyo rito mapapakinggan sa Dear IFM Spotify, di ba partner? Tama. Pero syempre, bago at iyon na rin pero syempre, bago tayo magpaalam, partner, isa na namang malaman na talakayan ng ating matutunghayan ngayong araw. Ngayong hapon ay meron ulit tayong tatlong espesyal na makakapanayam. Alam mo, partner, no, every katapusan talaga ng buwan, looking forward tayo kasi may mga tao tayong nakakausap dito sa programa na marami tayong natututunan. Kasi naman, kailangan din natin yan para mas maback-upan pa yun talagang totoong nangyayari at kung ano yung mga dapat natin gawin, especially sa ating mga mangingisda, di ba? Una nating makakausap, partner, si Dr. Michael Atrihenio, membro ng Scientific Advisory Group, Fisheries Management Area 6. Magandang hapon, Dr. Michael. Maaari po ba kayong magpakilala? At ano po ang inyong gampanin sa SAGFMA? Unang-una, magandang araw sa ating lahat. Mayong hapon sa tanan nga nakikinig no, sa programa na ito. Ako'y nalipay kayo nga doon programa ni Ani para atong ma-share naman sa tanan sa buong Pilipinas kung unsa atong gibuhat patungkol sa atong fisheries. Okay, ako si Mike Atrihenio. Ako ay isang professor ng University ng Pilipinas sa Marine Science Institute. At ako ay isang miyembro ng Scientific Advisory Group ng Fisheries Management Area 6. At ako din ay ako ay presidente ng aming foundation, ang Marine Environment and Resource Foundation, nakabase din sa UPMSI. At ako ay sa kasalukuyan ay nagsusulat din sa Philippine Daily Inquirer sa opinion. So pwede niyo ring sundan doon sa aking kolom ang istorya ng ating pangisdaan sa Pilipinas. Ang aking role sa SAG ay yung pag-provide ng scientific basis doon sa mga intervention na gusto nating ipataw sa ating fisheries. So ako ay nakipag-work closely with BIFAR, mga eksperto natin na sa BIFAR, at saka sa iba-ibang sektor na miyembro din ng SAG. No? Tinitingnan namin yung mga datos patungkol sa ating mga palaisdaan, no? Sa FMS6. At tinitingnan namin kung based doon sa mga datos na ito, ano ang mga appropriate intervention na gusto nating i-impose sa FMS6. Gusto natin na nakabase ito sa tamang siyensya, sa tamang informasyon, para ito ating mga gagawin na hindi ito hit and miss, kundi may basehan talaga ito kung bakit natin ito gagawin. Salamat, Doc. Tanong ko lang po, ano po ba mga probinsya na sakop ng Fisheries Management Area 6 at pwede nyo po bang ipaliwanag kung paano pinapamahalaan ng FMA6 ang pangisdaan sa katubigang sakop nito? Ang FMA6 ay nasa WPS, West Philippine Sea. Ang boundary nito ay Northern Mindoro hanggang sa Ilocos Norte. At ang kagaya ng iba pang mga FMA, nakabase ito sa ecosystem approach to managing our fisheries. So tinitingnan natin ito sa malaking
yung scale at titingnan natin yung range ng mga isda, saan sila pumupunta at ang interaction nila sa kanilang physical na environment at yung interaction naman sa mga tao, sa mga mangingisda. Iyon ang ating tinitingnan at base doon sa interaction nito at tinitingnan natin kung ano yung mga appropriate interventions at ginagamitan natin ito ng siyensya ng ating understanding sa biology at ecology ng isda para sila ay ating mapangalagaan ng mabuti. Ayun! Kumbaga ay nabibigyan tayo ng mahalagang impormasyon. Dok, ano naman po yung papel ng Scientific Advisory Group ng FMA6? Malaki ang role ng Scientific Advisory Group, no, sa kagaya ng nasabi ko. Para hindi tayo yung, kumbaga, yung hit and miss type of approach na kailangan meron tayong basihan sa ating mga interventions. Ayun, marami po palang ginagawang Scientific Advisory Group, SAG, Doc, no? Etong susunod na katanungan ko, siguro maraming interesado dahil ako mismo nakakain ako ng isdang to. Doc, maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang sitwasyon ng pangisdaan ng galunggong sa FMA6? Sa FMS6, meron tayong mga indicator species at isa nito sa mga tinitingnan natin ay galunggong. Kumukuha kasi yung BFAR ng datos doon sa galunggong. Minimeasure nila yung mga sizes nito, yung haba ng isda. Makikita nila na lumiliit na yung ang sizes na nahuhuli ng mga fishermen. At tinitingnan din nila yung length at maturity. Tinitingnan din nila na hindi umaabot dun sa maturity yung mga inuhuli na ng mga fisherman. In other words, overfish na yung condition ng galunggong. So, kailangan na natin mag-impose ng mga regulasyon para maipabalik natin sila doon sa sustainable level. Or yung mga sizes, no? Pag-i-increase at maparami natin yung mga galunggong na doon sa proper size, reproductive sizes ng mga isdang ito. Naku partner, no? Alam mo, isa talaga laging paborito to ng mga Pilipino ang galunggong. Oo, kahit ako favorite ko yan. Hindi siya nawawala kapag gusto mo talagang kumain ng isda. Lahat ng Pilipino, walang Pilipinong hindi kumakain ng galunggong. Kaso partner, nako, paliit ang galunggong at kumukonti na. Dok, ano po kaya ang pwedeng solusyon ng FMA6 para makabawi ang dami ng galunggong sa ating karagatan? Marami kaming sa SAC, no, ang napag-usapan kung ano ang proper approach. Mahirap kasi na maraming fisherman, maliliit na mga fisherman, dependent doon sa galunggong fisheries. Tinitingnan namin yung datos kung ano talaga yung appropriate. Sa mga kombinasyon ng mga pamamaraan ang aming naisip, ang isa noon ay address natin yung IUU fishing. Kasi yung IUU fishing, ayon sa mga pagsusuri sa buong bansa, 25% ay nawawala doon sa illegal, unreported and unregulated fishing. So pag na-address natin to, napakalaking porsyento na, no, ng pag-reduce ng fishing effort, 25% or so ang nare-reduce natin. Pero hindi yun kulang pa rin yung 25% kasi ayon sa aming pagsusuri, kailangan nating mag-reduce to 40% to 50% ang ating reduction. Ito na napag-usapan natin yung IUU fishing noong nakaraan. Kailangan mabawasan ng illegal, unreported and under-regulate fishing. Doc, ano naman ang binabalak ng FMA6 o FMA6 tama para sa mga mangingisdang hindi makapangisda kapag close season ng galunggong? Kagaya ng sinasabi ko, no, it's a very complex problem kasi nga kung ang ating mga mangingisda ay tinatawag nating artisanal fishermen or sustenance fishermen, yung kanilang hinuhuli sa araw na to, yun yung kinakain nila sa susunod na araw. So mahirap pag halimbawa i-reduce mo yung fishing effort. Kailangan i-address mo yung pangangailangan na yon. So siguro mga alternative livelihood, and it's good na at FMS6 merong tulong yung World Bank, may project yung World Bank para
doon sa livelihood and other things. Siguro pwedeng i-channel yun, no? Yung gamitin yung pondo na yun galing sa World Bank para sa i-address yung livelihood needs doon sa time na, for example, we close the fisheries, hindi na nga papangisda yung mga fisherman. Pero dapat ang titingnan natin ay mga permanente talaga na pag-alis, no? Ng mga sobra doon sa effort from pangingisda. So, tingnan natin yung mga long-term solutions like education, like yung skills, training ng ating mga fishers para pag yung time na hindi sila nangingisda ay nandoon sila sa ibang sektor. Ayan, tama nga partner, kailangan ng permanenteng talagang solusyon. Yung kailangan talaga na nasusolusyonan yung kakulangan ng galunggong sa pangisdaan. At tama nga, yung may mas mapalawak pa natin ang kanilang skills. Doc, tanong ko naman po, paano pinag-aaralan ng mga ekspertong kagaya nyo ang problema at solusyon ng pangisdaan? Kasali rin ba dito ang mga commercial na mga mangingisda sa pag-aaral ng problema at solusyon? Kagaya ng sinabi ko, ang BFAR ay meron silang tatawag na NBSAP, no? Yung National yung assessment ng stocks, no? Program. At meron silang mga indicator species, no? Ang galunggong is one. And other areas, mga katulad ng tamban, titingnan nila. Pero measure nila to monthly basis. Meron silang mga enumerators, measure nila yung mga sizes from the catches. Yun yung nagiging basihan ng aming pag-study. Pero isa lang ito. Marami din yung mga inisyatibo ng mga research institutions like UP-MSI, like UP Visayas, no? Yung fisheries division nila at mga iba pang universidad na nag-i-study din dito. Yes, kasama yung mga iba-ibang sector, especially commercial sectors. Kami sa SAC, hindi lang mga scientifico ang nandyan, member ng SAC, kundi meron din yung sa ibang sectors, meron kaming aquaculture sector, small fishermen, fisher sector, meron din commercial fisheries sector. So lahat ito, kami ay nag-uusap. Kami na miyembro ng mga sa academic institutions, research institutions. Kami yung talagang nangunguna doon sa pag-analisa ng mga datos. Pero nandoon din yung mga representative ng mga sectors na to, no? Para din may paliwanag namin sa kanila at magkaroon kami ng consensus kung ano yung pinaka-appropriate na intervention na pwede namin i-suggest para sa FME6. Doc, kung magpapatuloy yung walang habas na panguhuli ng maliliit na galunggong, ano ang mangyayari sa ating pangisdaan? Kung wala tayong gagawin na intervention sa estado na ngayon ng galunggong, no, na paliit ng paliit yung sizes nila. Gaya na sinabi ko kanina, hindi na sila mature nung atin silang hinuhuli. So ibig sabihin magsasuffer ngayon yung next generation of galunggong dahil wala nang nangingitlog or kumukunti na yung nangingitlog na galunggong. Sa pakunti ng pakunti yung stocks. So dahil marami yung nangingisda, at the same time, kunti na lang yung tinatawag nating recruits, no? Yung mga baby galunggong, kumukunti na lang sila. So imagine kung gagawin mo yan over the years. Pakunti ng pakunti ng pakunti ng pakunti. So parang ang papuntahan nito ay collapse ng fisheries. Kailangan tayo magbawas ng 40% ng fishing effort. Imagine if you have 1 million fishers, that's 400,000, no? Na kailangan mong alisin from the sector. So, kailangan kung alisin natin ito at i-reduce natin yung fishing effort. At doon sa aming pag-aaral, ay kung 40% yung tatanggalin mo, ay within 5 years, tataas. No? Babalik tayo sa sustainable level. Tataas ulit yung ating galunggong. So in 5 years time, okay na rin tayo. Pwede na rin tayong mangisda. I-increase na naman yung fishing effort. So maybe slowly pwede nating ibalik yung mga nawala na displaced na mga fishers. Unfortunately, yung fishery sector is one of the poorest among the poor na sektor. Kailangan natin i-address ito at tayo ay magiging permanente na trapped in poverty if our source of livelihood is also yung hindi na maganda ang sitwasyon. Kailangan natin ibalik ito sa magandang
kondisyon. Kaya kailangan natin i-address yung overfishing. Grabe no, 40%. So konting pagbabawas muna para lang makabawi ang ating karagatan. Sakripisyo kumbaga, partner. Doc, maraming salamat no. Baka po may mensahe kayo sa mga ating mga tagapakinig ng mga ngingisda o baka po may gusto kayong batiin. Kami, napakahirap ito no, kasi this is a very complex problem and the solution is not simple, but it requires the cooperation of everyone. Fishers, scientific community, maybe even the commercial sector, and the entire government approach. Kailangan natin tingnan kung ano talaga ang tamang solusyon para may balik natin sa eksakto, sa sustainable level yung ating pag-iisda sa ating bansa. Ayan, maraming pong salamat, Doc Michael. Thank you, Doc. Sobrang dami po naming natutunan mula po sa iyo. Grabe, ang dami nating mga aral na maa-apply. At syempre, namulat tayo na ganun pala yung problema sa mga isda, lalo na sa galunggong. Correct. Diba? Kailangan natin masolusyonan yun, partner. Kailangan. Kung hindi masarap ang ating pagkainan pag wala yan. Tama ka nga, partner. Muli, maraming pong salamat, Doc Michael. At eto naman, partner. Ang susunod natin na makakapanayam ay si Sir Alfred Alayon, isang commercial fisher from Quezon, Palawan. Magandang hapon, Sir Alfred. Bumati naman po kayo sa ating mga tagapakinig. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Alfred Alayon, taga rito po sa Quezon, Palawan. At ang buhay ko po ay mangingisda po. Dito rin po sa bayan ng Quezon. Sir, welcome sa Islat Our Story. Sir Alfred, gaano katagal na kayo nangingisda? May mga napansin ba kayong pagbabago sa mga galunggong na nahuhuli nyo noong nagsimula kayong kupara sa ngayon? Noong nagsimula po akong mangisda po na sumasama pa lang ako dati sa mga bangka na hindi ko pa sarili talaga yung bangka, sir. Napakarami talaga ng isda. Kahit dito lang sa tabi ka magpangisda o kaya mamundo, marami na talaga kaming nahuhuling isda noon. Sagana pa talaga sa isda noon. Hindi katulad ngayon na napakalayo na po ng pinapangisda namin, halos mga 17 to 20 or 30 miles yung tinatakbo namin para makahuli kami ng magandang isda. Kasi kung dito sa Panawi talaga, wala na talaga kung mahuling isda. At saka grabe na kaliliit yung isda. Yun na nga talaga ang isang malaking pagbabago na nakikita pa sa larangan ng pangisdaan po. So talagang tama nga si Doc Michael, partner. Tama. Kumonti na talaga ang mga isda. Sir, paano at kailan nyo napagtanto na hindi dapat hinuhuli ang mga maliliit na isda? Nagsimula ako na magikaya talaga na hindi manguhuli ng maliliit na isda, sir. Kasi sa totoo lang, kung ulihin namin yung maliliit na isda, number one, wala na talaga mag-produce ng panibagong similya nila kasi mahuli na sa maliliit pa lang. Pangalawa, yung maliliit na isda, halos pamigay mo na lang sa tao dahil walang presyo. Nalulugi pa kami pag naglaot kami, pag naghuli kami ng maliliit na isda. So, ang ginagawa namin, para hindi namin mahuli yung isda, nagpapalit kami ng mata ng lambat. At saka nung ako nang nagpresidente ng dito ng Quezon Batnig Association, Operators Association, sinabihan ko na rin talaga sila na huwag talaga manghuli na ng maliit na isda kasi malaki ang nawawala sa sistema ng pangisdaan. Kaya sabi ko sa kanila, iwasan natin yung hulihin yung maliliit para may pagkakataon pa na lalaki at saka dadami pa yung isda. Dahil sa kalauna naman kung malalaki na yung isda, maganda ng presyo ng isda at saka kami rin ang makikinabang pagdating ng panahon kasi malalaki na yung isda. Sa bagay nga partner, pangit talaga ibenta ang maliit na galunggong kasi nga naman lugi sa kita. Sir Alfred, nabanggit mo po na pinangunahan mo sa tulong ng inyong asosasyon ang pagpapasa ng resolusyon na nagbabawal sa panghuhuli ng maliliit na galunggong. Sir, maaari niyo po ba kaming kwentuhan ang mga nang nilalaman ng resolusyon na ipinasa po ninyo? Yung pagpasa namin ng resolusyon, pinagdebatihan namin lahat kung anong maganda
at kung ano ang kainatnan. So, pumalit kami ng malalaki ang mata para, kumbaga, lumulusot na lang yung maliliit na isda. Hindi na kailangan na iwasan namin or kung magtakbo pa kami kung saan-saan. Para yung medyo malalaki na lang yung mahuli namin, yung mga medium size. Yung small talaga at saka lusot na talaga yan sa lambat namin kasi dati kasi ang ginagamit namin na mata ng lambat is 17. Ngayon ang ginagawa namin para lumusot na yung maliliit, ginawa namin na 12 at saka 14 ang ginamit namin na mata ng lambat. Dito pa rin sa sa area, ang iniiwasan lang namin yung mga NPA na area, yung foreign protected area na hindi talaga pangisdaan. Dito man lang kami nagpapangisda, paikot-ikot ng Quezon. Naging okay naman po lahat sa mga membro ko yung pag-uusap namin na ganon yung ng resolution namin, agenda ng resolution namin na ginawa. So para naiwasan namin, nagkakaroon kami ng multahan pag nahulihan ng ganon para hindi na pamarisa ng iba. Naku Sir Alfred, salamat po dahil pinili niyong palitan yung size ng inyong lambat. Malaking tulong po yan sa ating pangisdaan. Sir, ano naman ang mga hamong kinakaharap ng commercial fishers na gaya mo sa panahong ito? Sa hamon, sir, talaga, number one talaga dyan yung tawag dito yung panahon. Malaking hamon sa amin kasi pag naabutan kami sa lawat niyan, talagang parang kabilang paa namin yan, nasa hukay na. Pangalawa, sir, nag-expect ka na maganda yung presyo ng isda na huli mo pagdating sa tabi, yun pala. Maraming nauna sa'yo, marami din ang may huli. In-expect mo na malaki ang binta mo, kita mo sa araw na yun, hindi mo na masunod yung gusto mo. At pangatlo, yung tungkol, sir, sa mga tao namin, utangan ka lang, balihan ka lang, pagdating ng laot, hindi magsama. Yun talaga din ang pinaka mga problema dito sa amin sa laot. At saka, ang panghuli, sir, yung pag namin ng mga papel sa bangka. Naku Sir Alfred, syempre kasama niyo po kami sa mga problemang kinakaharap talaga ng mga commercial fishers. Lalo kasi mga maliliit, no? At saka hindi lang kasi nila problema nila. Problema na rin natin kasi pag hindi yan naagapan, wala nga tayong mamimiss natin ang mga galunggong, mga isdang yan. Kasi 'di ba, isa sa mga praktikal na ulam talaga ng mga Pilipino ay yung mga isda. At ito kasi pinakamabilis bilhin kasi mas mura to. Ngayon nga napapansin ko sa mga palengke kaya pala medyo mahal na yung mga malalaking galunggong dahil nga mas maliit na yung mga nahuhuling isda sa palengke. Kaya ngayon naiintindihan ko na kung bakit ganun. Yes. Sir, kaugnay nito, anong panawagan mo sa mga ahensya ng ating pamahalaan ukol sa pangangalaga ng ating pangisdaan at syempre yung pagsuporta sa mga mangingisdaang katulad po ninyo? Ang number one talaga na panawagan ko dyan sa ating pamahalaan na sana mabigyan ng tulong talaga ang mga mangingisda natin. Kasi hindi katulad sa mga basakan na may mga libre silang binhi, libreng traktora, libreng harvester. Pero dito po sa aming mga mangingisda po, bihira lang ang nabibigyan ng mga ganon, mga katulad ng mga bangka, ganyan. Pili lang mga tao na nabibigyan ng mga tulong ng gobyerno. At sana, sir, sa mga ahensya ng gobyerno na umahawak dito sa mga papel ng mga bangka namin, sana hindi naman nila kami ipitin. Dapat pare-parehas sana ang turing nila sa mga katulad naming mangingisda. Ayun nga, sir, no? Sana po ay may mga nakikinig sa ating mga ahensya na tulungan po tayo. Tulungan natin ang ating mga mangingisda para matulungan din nila tayo. Maraming salamat, sir, at saludo kami sa inyo. Sir, may mensahe ka po ba sa kapwa commercial fisher mo? Or may gusto ka bang batiin na nakikinig sa inyo ngayon? Sana na kapwa ko commercial fisher, sana nyo rin sa mga nasasakupan nyo kung saan man kayo nangingisda na parte ng Pilipinas, sana ipagbawal nyo rin yung mga maliliit na isda. Kasi mauubos talaga yung isda natin pag tuloy-tuloy na kahit maliliit talaga, sinuhuli natin. Kasi sa ibang lugar kasi sinusukat pa nila yung isda bago hulihin bago iakyat sa bangka, susukatin muna. So sana dito sa atin, din natin na ganun sana ang gagawin din natin.
Nako Sir Alfred, kami po ay tutulong po sa inyo at syempre susuportahan po namin ang sektor ng pangisdaan para mas lalo pong umunlad ang inyong pamumuhay, 'di ba partner? Tama. Kasi alam mo, isa sa mga kailangan na tulungan talaga ng government ng Pilipinas ay yung mga mangingisdang katulad ni Sir Alfred, ng mga maliliit lang yung kinikita. Okay, tama yun, tama. Yes. Muli maraming salamat Sir Alfred, pati na rin sa lahat ng ating mangingisdang nakikinig. At ito partner, ang huli naman po nating makakapanayam ay si Miss Kima Carla Cedo ng B4 Capture Fisheries Division. Yes, hi. Ako po si Kima Carla Cedo, isang registered fisheries professional at isang senior staff ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ako po ang designated na focal person o yung nakatutok po sa implementation ng fisheries management areas sa Pilipinas. Diretso na po tayo ma'am, no? Noong nakaraang Sabado ay tinalakay sa aming drama serie ang Harvest Strategy. Ano ang bagong approach sa pamamahala ng pangisdaan na tinatawag na Harvest Strategy? Yes po. So ang Harvest Strategy, well, ay isang strategy po para ma-manage ng maayos at mas mainam ang ating pangisdaan. Ito po ay isang kasunduan sa hanay ng gobyerno, mga eksperto, mga mangingisda, at iba pang mga stakeholders o yung iba pang mga gumagamit at nakikinabang sa ating pangisdaan. Kung saan ay nagkakaroon po ng parang paunang kasunduan or pre-agreement, yung mga para sa mga angkop o appropriate na mga hakbang po or measures, depende sa kung ano po yung estado ng pangisdaan natin. So ang harvest strategy ay gumagamit po ng comprehensive na pagtingin gamit ang mga scientific data and evidences para mabalansa yung kapakanan ng ating mangingisda at magkaroon ng pagsasakripisyo or trade-off po. Parang kapalit ng maaring maging benepisyo sa hinaharap. So yun, ganun pala yun partner. So kumbaga, ito ay isang approach na napag-usapan o sang-ayon ang lahat ng involved na sektor. Ano naman ma'am ang harvest control rules at harvest control measures na bahagi ng harvest strategy? Ang harvest strategy ay mayroong tinatawag na harvest control rules and harvest control measures kung saan gumagamit po tayo ng indicators and reference points o mga sukat kung isang populasyon ng isang klase ng isda halimbawa ay nasa critical level na o di naman kaya ay nasa maayos pang estado. Halimbawa po, ang mga stakeholders natin nagdesisyon na kapag pumagsak sa level na sinasabi ng mga experts natin na within the critical level na o tinatawag natin na limit reference points ay kung saan masama po yung magiging epekto nito. So maaari silang magdesisyon na halimbawa magkaroon ng pagbabawas sa fishing efforts sa pamamagitan ng total banning of specific fishing gear o di kaya magkaroon ng pagtigil sa pag-issue ng lisensya sa mga malalaking bangkang pagpapangisda. Maaari din po ito na gawin naman na kasunduan din sa kabaliktaran naman halimbawa yung reference points naman o yung sukat naman ay nagsasabi na nasa level pa po yung isang uri ng isda natin sa isang lugar na very ideal pa o tinatawag natin sa terminology natin na target, nasa target reference points pa po siya. So maaari naman din na magkaroon ng pre-agreement na mag-develop pa or mag-open pa ng opportunity para sa mga bago at efficient na mga fishing gears, fishing technologies, o kaya naman pwede naman na pag na-reach itong level na to na sinasabi na ideal pa naman pala na stage, isuspend muna natin yung mga kasalukuyang pinapatupad na closed fishing season sa halimbawa. Yun, for that specific na stocks o isda. So yun po, basically pre-agreed rules po siya sa kung nakadepende yung gagawin sa kung ano yung magiging estado po ng ating mga resources. I see. Kumbaga ay parang batayan ito ng parang nga naman malaman natin kung sobra na ang naaani nating isda. Ma'am, bakit po kailangan kontrolin ang operasyon ng pangingisda sa bansa? So tinitingnan natin to bilang pag-manage sa kung paano, kailan, sino,
o gaano kadami yung maaaring kunin sa wild fishery natin or sa kadagatan natin. Base na din sa scientific evidence na kung hanggang saan lang ba talaga yung at a sustainable level or meaning yung may capacity pa na makapagparami ulit yung ating mga isda. So para makinabang pa din yung mga susunod na henerasyon. So kung wala po tayong gagawing regulation kasi sa paggamit ng ating mga resources, maaaring ma-deplete o maubos yung mga resources po natin or mga isda natin sa mga susunod na panahon. Ganun pala yun, partner. Naku, nakakatakot naman isipin na mawawalan na ang mga susunod na henerasyon. Ma'am, kaugnay nito, may konsulta bang ginagawa sa mga mangingisda tungkol sa harvest strategy? Meron na po tayong fishery management area. Ito ay isang platform o lugar kung saan kalahok ang representatives ng mga mangingisda po natin. At inuumpisa na po na pag-usapan ang mga hakbang para sa pag-develop ng harvest strategy. Sa ngayon po, ito ay isang bagong konsepto na ini-introduce natin sa mga stakeholders natin upang magkaroon muna ng pag-intindi, tapos appreciation kung ano ba itong harvest strategy na to. Kapag puhanda na ang mga data natin, mag-uumpisa na po ang malawakang konsultasyon sa mga mangingisda natin. Wala pong regulasyon sa pangisdaan na hindi dadaan sa malawakang consultation. Kasi base na din po ito sa fisheries code po natin kung saan kinikilala po talaga natin at binibigyan natin ng halaga ang boses ng ating mga mangingisda. Okay, ma'am. So, ma'am, kailan natin inaasahang maipapatupad ang harvest strategy? May mga FMAs o lugar na po na maaaring mauna na dahil handa na po sila. So, in terms of data po nila, yung mga resources po nila. Pero sa ngayon po, generally, we are looking na in the next 2 to 3 years po ay full implementation na po ng harvest strategy. Given na mabigyan po ito ng sapat na pondo para po ma-roll out. So medyo matagal-tagal pa nga talaga, partner. So around 2 to 3 years natin makikita ang epekto ng hakbang na ito. Ma'am, paano ang kapakanan ng mga mangingisdang maaapektuhan ng harvest strategy? Isa po sa aspeto ng harvest strategy ay yung implications nito sa pangkabuhayan ng mga mangingisda natin. So kasama po sa pagbabalangkas ng mga plano at hakbang yung support na maaaring maibigay sa ating mangingisda. So sinasama po natin yan. Lalong-lalo na para sa mga direktang maapektuhan. Of course, kasama po nito yung pagpaintindi din sa mga mangingisda natin na mas pangmatagalan din kasi yung benepisyo naman po ng layunin ng harvest strategy. So ibig sabihin, kumbaga, kung meron man na maapektuhan ngayon, parang pangsamantalang sakripisyo, pero mas long-term po yung balik po kasi sa atin kapag pinangalagaan po natin or nagkaroon po tayo ng sort of control po dun sa klase ng pag-extract po natin sa pangisdaan natin. Maraming salamat, Ma'am Kima. At least ngayon, no, partner, kita natin at meron tayong inaasahan na mga hakbang within 2 to 3 years. May huling mensahe ka ba sa mga mangingisda na tagapakinig natin? Opo. Ang pangangalaga po sa ating yamang dagat ay it's a shared responsibility po. So sa atin po lahat ito, lahat po tayo may stake dito. So hinikayat po namin kayo na ang ating mga mangingisda na makialam po tayo, makilahok sa pagbalangkas ng harvest strategy sa inyong lugar o sa mga FMA po. Kasi ito po yung tamang platform kung saan pinag-uusapan po yung harvest strategy. Kayo po mismo yung nakakaalam ng kalagayan ng pangisdaan natin. So sana po masuportahan po natin itong harvest strategy. Kasi may mga datos naman po na magsusupport dito kung bakit kailangan ay yung mga kailangan na mga steps po or measures. Galing naman din po ito sa mga pag-aaral. And pag-usapan po natin kung ano ba talaga yung appropriate o akmang at napapanahon na hakbang para mas mapadami pa yung huli natin sa mga susunod na taon. Yun lang po. Maraming salamat. At maraming pong salamat sa lahat ng mga nakapanayam po namin ngayong Sabado, September 28, 2024.
ika nga nila sigsigliglig at umaapaw ang lahat ng mga impormasyon at mensaheng nakuha po natin ngayong hapon. At syempre, lalo na sa mga tagapakinig natin dito sa programang Is That Our At Story? syempre, hindi lang naman yung mga nakikinig sa atin ang na-inform, kundi tayo rin dito kasi ang akala lang natin kasi is ganun lang kadali ang buhay ng isang mangingisda, pero dahil sa mga guests natin, sa mga narinig natin sa kanila is ganun pala din talaga kahirap. At kailangan matulungan din natin yung mga mangingisda natin sa paraan na sinabi ng mga guests natin. Yes, diba? tama ka, partner. Pero mabilisan, partner, ano yung Okay. natutunan mo dito sa episode natin ngayong Sabado? Naku, about dito sa in-interview natin, yun nga, natutunan ko na pangalagaan, hindi lang yung mismong karagatan, kundi yung ating mga mangingisda na rin. Kasi syempre sila talaga yung kumbaga ating hero. Kumbaga hindi natin, wala tayong mga masasarap na sariwang isda kung hindi rin naman dahil sa kanila. Of course, pangalagaan din nila at the same time yung ating dagat, yung talagang atin. So, yun yung aking talagang natutunan at sana magtulong-tulong tayo bilang Pilipino, 'di ba, na yung laban ng mga mangingisda is hindi lang naman nila laban kundi laban din nating lahat, 'di ba? Tama ka, partner. Sundutan ko lang din yung sinabi Okay. mo kasi agree ako dyan. At syempre, magkaroon tayo ng disiplina sa sarili. Hindi man tayo mangingisda katulad ni sa Sir Alfred, di ba? Pero tumulong tayo sa kanilang pamumuhay. Kasi the more na tinutulungan talaga natin yung mga mangingisdang katulad nila Sir Alfred, ay mas uunlad yung kanilang sektor at pamumuhay. Tama. Well said, partner. Oo, maraming pong salamat muli sa lahat ng mga nakapanayam at nakasama po namin ngayong Sabado. At syempre, ito po ang Is That Our Story na papakinggan nyo po tuwing Sabado, 2:30 hanggang 3 ng PM. hapon po. Dito lang po sa DCXL News sa aming Facebook at YouTube channel. Muli, maraming pong salamat at ito ang programang Is That Our Story, Issue, Solusyon Diskusyon, at aksyon. Happy Weekend! Happy weekend! Is that our story? Issue, solusyon, diskusyon, aksyon.